Hello mga ka-churchmate! Ngayon magkakaroon tayo ng bagong segment sa ating JCIM K-Shoot Church. Isa-isa nating kikilalanin ang mga bawat member at patuloy na naglilingkod sa ating church. So tayo ay magsisimula sa ating youth, ang aming dancer, ang aming singer, all around. Si Julene. Palakpakan na natin. Julene, ganito na lang. Bigyan mo kami ng konting introduction tungkol sa sarili mo. I'm Julene Apigo po and I am 15 years old. Grade 10 student po, mag-moving out next month. Gano'n po ako katagal sa church. Nagsimula po kasi ako nung 2021 sa kay Pombo. Pero dito po ako nagtuloy kasi naging dancer po ako dito. Ngayon, nag-lead naman na po ako ng worship. Nung una po, sa ibang church po ako nag-church. And parang hindi ko po ma-feel. Then yung mga tao po doon, parang hindi ako invited, gano'n ate. Parang hindi lumalalim yung pananampalataya ko doon. Actually, si mama po yung nag-ano sa akin nag-invite sa akin sa church ng JCI. Na-feel ko po na kahit papano, invited ako dito, na join ako dito, gano'n ate. Nagpatuloy ako kasi dahil doon. Si mama mo, paano niya nakilala ang JCIM? Nagba-Bible study, yung mga bahay-bahay po, gano'n. Okay. Tapos na-invite po siya dun sa church na yon. Tapos yun po, na-invite po ako dun. Kapag po nag-Sunday service, wala, nakaano lang ako. Kapag ako nag-worship po, nakatayo lang ako. Siyempre nakikinig naman din po ako, pero hindi ko po siya na-apply sa sarili. Kasi nga po, di ba, baguhan pa lang, una pa lang. Siguro po yun, nagkaroon po tayo ng lesson. Intindihan ko kung paano mag-pray, kung paano mag-devotion, yung ganon, kung ano yung lordship. Doon ko po na mas naintindihan. Yung one time, nagpa-practice po kami dito. Tapos, out of nowhere, may pumasok pong lalaki, which is, hindi po namin alam na pastor siya. Sinabi niya sa ibang youth kung ano yung magiging sila. Tinuro niya po ako, sabi niya, magiging pastora ka. Sabi niya, doon po ako na, parang, Lord, wala po to sa plano ko, pero kung will niyo naman po, ganun. Bakit hindi? Parang ganun natin. Na-vision sa'yo nung pastor na yan is magiging pastora. Kasi syempre may mga bagay na nade-declare sa'yo, pero at the certain point, may plot twist si Lord sa life, di ba? Isa ang na-feel ko lang nun ate. Sa kaka-praise ko kay Lord, dumating sa point na parang ayoko na umuwi ate, gusto ko na lang gusto ko na lang po mag-praise kay Lord, ganun. Siguro before ate meron po. Yung ministry ko, dancer and singer. Parang hindi ko alam kung paano ko siya gagawin sa pag-singer or sa pagda-dancer. Yung sa family po, saktong Pasko. Tapos ate, syempre, panganay ako. Ako yung ate. Hindi ka iiyak. Parang ako yung mas na kasi ate, di ba, panganay. Hindi siya. Wait guys, ito yung tissue na. Ready tayo sa tissue, guys. Kasi ate, syempre bilang panganay, ayaw mo nang ganun. Syempre ate, na-hurt ako dun. Sinabi ko sa sarili ko talaga ate, maglalayas ako ate, sabi ko yung mga ganong thinking mo pa. Mga days, mga season. Tapos, hindi ako tumigil nun kakapray kay Lord na, Lord, hindi ito yung pagtatapos na love story niya. Yun ate, naging matatag lang ako kasi naniniwala ako kay Lord. Mas gusto ko pa magsimba kasi si Lord lang yung nagpapatibay sa akin. Sa lahat ng sitwasyon, maging matatag lang dahil si Lord ang sa atin, nagpapatatag sa atin. Dati hindi ako marunong mag-pray. Simula din po nung na-topic natin yung sa lesson. Nagde-devotion naman po ako, pero natitigil siya ate. Pero ngayon, nagagawa ko naman na po yung devotion. Wow naman! Sana lagi ka pa rin nagsiserve at nag-praise kay Lord and mas lumalim pa yung pananampalataya mo sa Kanya.